Ang Cebu ay isang lugar dito sa Pilipinas na pinagmulan ng mga magagaling na Pinoy boxers, katulad na lang nitong si Junoy Nay, 28 years old na may 23 wins at 11 knockouts sa kanyang kartada, binansagang jawbreaker dahil sa lakas at tulis ng mga suntok nito, kung saan kumuha na ito ng back-to-back na panalo sa Japan at naging WBO Asia Pacific Super Featherweight Champion. Ngayon lang May 16, 2024, muli itong nagbalik ang kampo ni Noynoy sa Japan upang sagupain itong kilabot na knockout artist na Hapon na si Jin Sasaki na may 16 wins at 15 knockouts sa kanyang kartada. Dito ay paglabanan nila ang dalawang titulo, ang OPBF Welterweight title at Asia Pacific Welterweight title. Isang malaking pagsubok ito kay Noynoy mga tol dahil maliban na si Sasaki ang OPBF champion, nagmula pa ito sa siyam na magkasunod na panalo sa pamamagitan ng knockouts, habang ang ating pambato na si Noynoy naman ay nagmula sa 4 na magkasunod na panalo kung saan 3 dito ay sa pamamagitan ng knockouts. Bago ang laban ng Noynoy versus Sasaki mga tol, atin mo nang balikan kung paano ba sumikat itong si Noynoy sa Japan. Matapos ang dalawang magkasunod na panalo ni Noynoy sa Japan, una ay kontra kay Kazuki Saka na tinapos lang ni Noynoy sa round 2 para sa WBO Asia title, at sunod naman ang undefeated Olympic bronze medalist na si Satoshi Shimizu na tinapos lang ni Noynoy sa round 4 para sa WBO Asia Pacific title. Dahil sa kagustuhang makabawi ng mga Hapon mga tol, nakalipas lang ang 5 buwan, muling pinabalik ang kampo ni Noynoy sa Japan upang itapat nila sa kanilang pangmalakasang pambato. Ito ay si Kenichi Ogawa na may 24 wins at 18 knockouts sa kanyang kartada, isang IBF World Champion, nang tinalo nito si Tevin Farmer sa laban sa Las Vegas via split decision. Ngunit kalaunan ay pinalitan ito ng no contest dahil nagpositibo itong Hapon sa ipinagbawal na Adrostanediol. Halika mga tol, ating balikan kung paano nakipagbasagan si Noynoy ng mukha dito sa pinakamatigas na si Ogawa. Dala ni Noynoy ang 18 wins, 2 losses na may 7 knockouts kontra sa Hapon na si Ogawa na may 24 wins, 1 loss at 18 knockouts. Ito ay para sa depensa sa WBO Oriental Pacific Featherweight title na hawak ni Noynoy na naganap sa Korakuen Hall sa Osaka, Japan. Sa round 1 mga tol, si Noynoy ang naka-southpaw stance habang orthodox naman itong Hapon na si Ogawa.足の位置もしくは、とにかく上体を振る、どちらか動きをつけたいですよね。させて、警戒して、いつでも飛んでくる。距離出しています。左が当たってる証拠ですね。この左ボディストレート。Noynoy選手パンチもあるんでしょうね。結構向きつけますからね。Naging mainit ang palitan ng suntok dito sa round 2 mga tol, habang nagsisigawan naman ang mga Hapon sa suporta sa kanilang pambato. Sa round na ito, nagkaroon ng sugat itong Hapon, ngunit tuloy pa rin ang laban.
右のボディアッパーです。例えば右が当たる右のボディストレート。ボディスというのだったらそこにしっかりと合わせていってここも少し頭ぶつかったでしょうか。残りわずか。 Nagkaroon din ng sugat ito si Noynoy ngunit tuloy pa rin ang maaksyon na laban. Dito sa round 5 mga tol, agresibo ang dalawang boxers na gustong manalo sa scorecards kung sakaling itigil ang laban dahil sa kanilang mga sugat. 傷ですが先ほどラウンド間にも放送がありましたが傷は違う場所というお互い精神力も大事になってくると思う。なるほど当然集中しようと思っていますが切れるそんな状況があるんでしょうか。さあ第5ラウンドに入っています。そういう意味では小川選手、今、フェイントで右のストレートタイミングをずらすのはもう必要になってきますよね。今、はいこう見える出ましたね、やっぱし。そうですか動きからも分かりますか。なんかこう動く Dahil mas lalong lumaki ang sugat ni Noynoy at sa hapon, tinigil na ng ring doctor ang laban upang hindi na mapahamak pa ang dalawang boksingero. Sa scorecards ng mga judges mga tol, ang unang judge ay nagbigay ng 49-46 pabor kay Noynoy. Ang ikalawa naman ay nagbigay ng 47-48 pabor kay Ogawa. At ang huling judge ay nagbigay ng 48-48 kaya nauwi sa draw ang kanilang laban. Salamat at suportahan na lang natin si Noynoy mga tol kontra kay Sasaki ngayong May 16, 2024. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.